Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Nais sana namin makipagpalitan ng kalakal sa Westrington upang makapagbigay ito ng sapat na kita para sa aking sekta at ang pangunahing pangangailangan ng bawat isa sa amin ay aming maibigay. Kung kami ay hahayaan ng imperyo ng Westrington na makipagpalitan ng kalakal sa kanila, hindi ko naman na inaasahan na sasama ang aking pakiramdam dahil sa hindi pagkain ng sapat ng ilang araw. Kaya ako ay nagpasya na lang na bumalik na lang sa aming sekta upang makapagpahinga. Sabi ni Lily, oo dahil ang assassin sect ngayon ay sobrang naghihirap ang sitwasyon. Na kahit makakain nila ay kanilang pinaghihirapan upang malagyan lang ang mga sikmura ng laman sa kanilang mga nasasakupan. Na kahit na ito ay galing sa maling gawain ay nagagawa na nila ang mga ito para matustusan lang ang kanilang mga pangangailangan. At ang pinuno ng assassin sect ang mas nahihirapan sa sitwasyon nila ngayon, dahil ang kakainin na lang nila ay ibibigay pa nila sa kanilang mga nasasakupan. Kaya ganito na lang din ang pagkagutom ni Lily at ni Sect Master Marvin. Ngunit hindi ito ang totoong dahilan kaya umalis si Lily. Dahil hindi niya pwede sabihin ang totoong dahilan kaya siya umalis, dahil ayaw niyang malaman ni Daryl ang kanyang tunay na pagkatao sa likod ng maskara na suot-suot niya. Kaya mas minabuti na lang ni Lily sabihin ang sitwasyon nila na nararanasan ngayon sa lahat. Nang marinig ito ng lahat, lalo na si Daryl, ito ay nakaramdam ng awa, lalo na sa babaeng nagbigay sa kanyang ng Anvil of Valor hammer na nakasuot ng maskara. Si Daryl ay napabulong sa kanyang sarili. Sa panahon ngayon, may nakakaranas pa pala ng taggutom. Ilang mga sekta pa kaya ang nakakaranas ng ganitong sitwasyon. Masyado nakakaawa ang mga sekta na nakakaranas tulad ng nararanasan ngayon ng assassin sect. Ngayon, isa sa mga uunahin kong gawin ay ang tulungan ang mga naghihirap na sekta upang hindi na ito makaranas ng pagkagutom, at ang mga kabataan sa kanilang sekta. At mga matatandang at kababaihan ay hindi na makaranas ng gutom. Dahil alam ko ang hirap sa oras na ikaw ay makaramdam ng gutom. Wala ka man lang makakain agad. Sabi ni Daryl sa kanyang sarili. At sila Ambrose, Yvette, Irene, Ganggang, Zubaji at Lynn. Silang lahat ay nakaramdam din ng awa sa assassin sect. At si Lily ay nagpatuloy sa pagsisalita. Sinasabi ko sa inyong lahat ito. Hindi para kaawaan nyo kami. Sinasabi ko ito dahil ito ang katotohanan. Na kaya kami nandito Emperor Daryl ng Westrington. Nais sana namin humingi ng suporta mula sa inyo at sa inyong lahat mga Empress at mga Emperor at mga mahal na reyna. Upang makipagpalitan ng mga kalakal sa bawat nasasakupan nyo. Tuldok. At sa aking pag-alis sa Imperyo ng Westrington. Hindi ko inaasahan na makakasalubong ko ang mga tulisan sa lugar na nasasakupan pa ng Westrington. Dahil sa suot kong maskara, ako ay binastos at ginawang ng hindi karapat dapat na gawain ng mga tulisan na iyon. Kaya nang hindi ko nakinaya ang pangbabastos nila sa akin. Ako ay napilitan na labanan ang 10 tulisan na aking nakasalubong. At ito ay aking napaslang. Hindi sinabi ni Lily ang katotohanan na nakita niya ang 10 tulisan na nais magnakaw sa magandang tahanan sa nasasakupan ni Daryl. Sapagkat ang mga nakuha ng mga tulisan ay itinabi ni Lily lalo na ang mga salapi. Upang magamit ng kanilang sekta ang salapi na nakuha ng mga tulisan. Dahil nga sa paghihirap ngayon na nararanasan ng assassin sect,
Mas minabuti na lang ni Lily na kunin ang mga ito. At ngayon kaya hindi niya sinabi ang totoo. Dahil baka ang mga salapi at iilang mga importanteng bagay na kanyang nakuha mula sa mga tulisan, ay questioning pa ng mga nasa loob ng silid hapagkainan. At nagpatuloy si Lily sa pagsisalita. At ang isa sa mga tulisan na nagtataglay ng pambihirang lakas na spiritual. Ang kanyang sandata ay aking naagaw. At sa aking pag-agaw sa kanyang sandata na pagmamay-ari. Ang paghimok ko sa aking spiritual na lakas at pagsama ko sa sandata na aking naagaw sa isang tulisan. Ay bigla itong naglabas ng isang malakas na spiritual. At ito ay naglabas ng isang maliwanag na sinag na gumuhit patungo sa kalangitan. At ang kalangitan ay dumilim. At ang kidlat at kulog ay nagparamdam. Matapos nun, sa aking paggamit sa sandata na iyon, ang buong pagkatao ng tulisan ay naging abo. Nang tamaan siya ng sinag na nagmula sa sandata na iyon. Sabi ni Lily, nang marinig ito nila Zubaji, Ambrose at Daryl. Sila ay labis na nagulat. At si Ambrose ay nagsalita. Binibini na nagmula sa assassin sect. Tama ba ang aking pagkakarinig? Matapos matamaan ng sandata ang katawan ng isang tulisan. Ito ay naging abo ang kanyang katawan. Sabi ni Ambrose, sa pagkagulat na tono. Nang marinig ito ni Lily siya ay sumagot at sinabi, tama ka ng pagkakarinig mahal na Sect Master Ambrose. At nang marinig ito ni Ambrose, labis ang pagkagulat lalo nito. Pati na ang lahat ng nasa loob ng silid hapagkainan ay labis din ang pagkagulat at ang mga ito ay nakaramdam ng konting pagkatakot. At si Zubaji ay biglang nagsalita din. Kung ganun binibini ng assassin sect. Kung nakuha mo ang sandata ng tulisan na iyong nakalaban kanina. At ang sandata na iyon pala ang dahilan kung bakit kami nakaramdam ng isang malakas na spiritual. Hindi pala iyon nagmula sa liwanag na aming nakikita. Sadyang ito ay naglalabas ng liwanag na patungo sa kalangitan at dahil sa lakas na tinataglay ng sandata na iyon. Ang kalangitan ay nababago nito ay dumilim at ang kulog at kidlat ay tila ba ay nagwawala. Kung ganun ang sandata na iyong nakuha sa tulisan na iyon ay sobrang malakas at mahiwagang. Dahil wala pa akong nakikita ganun sandata. Sa tagal na aking pamamalagi sa mundo ng mga tao. Maaari mo bang ipakita sa amin lahat kung anong sandata ang nakuha mo sa tulisan na iyong nakalaban kanina? Sabi ni Zubaji, nang marinig ito ni Lily. Siya ay nagsalita. Tama ang lahat ng sinabi mo mahal na Emperor. Ang inyong naramdaman na spiritual kanina ay nagmula sa akin at sa sandata na nakuha ko sa tulisan na aking nakaharap kanina. Sa oras na pagsamahin ko ang aking spiritual at ang spiritual na tinataglay ng sandata na iyon. Ito ay naglabas ng nakakatakot na spiritual at lakas, na sa tingin ko kayang nitong wasakin ang isang imperyo na tulad ng Westrington. Sabi ni Lily at ito ay nagpatuloy. At ang sandata na iyon ay kanina ko pa napakita sa inyo. At ito ay ibinigay ko na sa mahal na Emperor. Nang marinig ito ng lahat, sila Ambrose at Zubaji ay hindi makapaniwala sa lahat ng sinabi ni Lily. At sa mga oras na ito alam nila ang binigay ni Lily kay Daryl ay ang Anvil of Valor Hammer. At si Ambrose ay biglang nagsalita. Binibini na nagmula sa assassin sect. Huwag mo sabihin na ang sandata na iyong tinutukoy na iyong ginamit upang matalo ang mga tulisan ay ang Anvil of Valor Hammer. Hindi ko inaasahan na ganun pala kalakas ang tinataglay nitong lakas. Sa tingin ko nga mas malakas pa ang Anvil of Valor Hammer kaysa sa aking Tyrant Hammer. Sabi ni Ambrose. Nang marinig ito ni Lily siya ay nagsalita at sinabi, tama ka mahal na Sect Master Ambrose. Ngunit mas lalakas pa ito kung ang gagamit nito ay si Emperor Daryl. Ang kaninang spiritual na naramdaman nyo, at ang liwanag na gumuhit patungo sa kalangitan, ay mas lalakas pa ito kapag hinimok ni Emperor Daryl ang kanyang buong spiritual at isinama sa spiritual na tinataglay ng Anvil of Valor Hammer. Ito ay maglalabas ng sobrang nakakatakot na spiritual, na kahit ang ibang nilalang na nagtataglay ng sobrang lakas ay matatakot kapag naramdaman nila ang lakas nito. Kaya minarapat ko din talaga na ibigay kay Emperor Daryl ang hammer na iyon. Dahil madaming magkaka-interest na makuha ito, kapag ang pangyayari na nangyari kanina ay kumalat at malaman na ang Anvil of Valor Hammer ay matatagpuan sa mundo ng mga tao. Kahit ang mga ibang nilalang ay gagawin lahat upang makuha ito. Kaya nasa tamang kamay ang Anvil of Valor Hammer ngayon. Ito ngayon ay nasa pangangalaga na ni Emperor Daryl.
At sa tingin ko kahit sino man na magnais makuha ito na kahit ibang nilalang pa, ay mahihirapan makuha ito kay Emperor Daryl. At mga mahal na Emperor, mahal na Empress at mahal na Reyna, at mga Sect Master na nandito ngayon. Ang lahat ng sinasabi ko sa inyo ay purong katotohanan. Sana ay sapat na ang aking mga sinabi para malaman nyo ang katotohanan, kung bakit nyo naramdaman ang ganun spiritual kanina na nakapagbigay gambala sa inyong lahat. Sabi ni Lily. Nang marinig ito ng lahat, lalo na si Daryl, ito ay nagsalita at sinabi, hindi ko rin inaasahan na ganito pala kalakas ang dapat taglayin ng Anvil of Valor Hammer. Salamat dahil pinagkatiwalaan mo sa akin. Ang ganitong klaseng sandata na nagtataglay ng nakakatakot na lakas. Hindi ko hahayaan na makuha sa akin ito. Nang kahit na sino, gagawin ko lahat upang maprotektahan ko lang ang hammer na ito. At nagpapasalamat din ako dahil sa pagkwento mo sa aming lahat ng inyong sitwasyon ngayon. Nalaman ko na may mga nakakaranas pa pala ng taggutom sa mga iba't ibang mga sekta na tulad nyo. Kaya napagpasyahan ko na ang una kong dapat gawin ay bigyan ng suporta ang mga sekta na nakakaranas ng katulad nyong sitwasyon. Nais kong ipakalat upang malaman ng lahat na ang imperyo ng Westrington ay bukas sa lahat ng nais makipagkalakalan. At kayong nagmula sa Assassin Sect. Ang inyong sekta ay simula ngayon. Maaari na kayong makipagpalitan ng kalakal sa aking mga nasasakupan. At magandang pagkakataon ito. Dahil nandito pa sa aking imperyo ang halos lahat ng mga tao na naninirahan sa aking nasasakupan. Kung may dala-dala kayong mga kalakal na nagmula sa inyong sekta. Pagkatapos ng ating pagsasalo ngayon, maaari nyo nang ialok sa mga tao na nandito ang inyong kalakal. At ang 1/4 na ginto na binigay sa akin ng South Cloud ay ibibigay ko na din sa inyo bilang tulong para makapag-umpisa kayo ulit. Tanggapin nyo na ang aking binibigay. Isipin nyo na lang ang mga matatanda at mga kabataan na nasa inyong sekta. Sabi ni Daryl nang nakangiti. Nang marinig ito nila Lily at Sect Master Marvin ng Assassin Sect. Si Sect Master Marvin ay mabilis na yumuko sa harapan ni Daryl at sinabi, salamat Emperor Daryl. Sobrang salamat sa iyong kabutihan. Lubos kaming nagpapasalamat sa pagbibigay mo ng pagkakataon na kami ay muling makabawi. At dahil sa pagpayag mo na kami ay makipagpalitan ng kalakal at magbenta sa iyong mga nasasakupan. Lubos itong makakatulong ng malaki sa aming sekta. At ang ginto na nais mong ibigay sa amin ay lubos kong tatanggapin ang mga ito. Dahil sobrang makakapagbigay ginhawa para sa aming lahat ang ganitong kalaking halaga. Sobrang salamat talaga Emperor Daryl. Sabi ni Sect Master Marvin habang tumutulo ang luha. At si Zubaji ay nagsalita din. Ang North Mona ay bukas din para sa Assassin Sect para makipagpalitan ng kalakal. Sabi ni Zubaji. At si Ambrose ay nagsalita din. Ganon din ang Elysium Gate. Bukas para makipagpalitan ng kalakal sa inyo Sect Master Marvin. At sila Yvette at iba pang mga sekta na naroon ay nagsabi na bukas ang kanilang mga lugar para makipagpalitan ng kalakal sa Assassin Sect. Ngunit ang South Cloud ay hindi nag-offer ng tulong sa Assassin Sect. Dahil alam ng Reyna na hindi ito hahayaan ng kanyang kapatid na si Queen Zilong. At nang marinig ito nila Lily at Sect Master Marvin, labis ang saya ng kanilang naramdaman. At si Lily ay lubos na nagpasalamat sa lahat. Salamat mga mahal na Empress at Emperor. Lubos kaming nagpapasalamat sa inyong kabutihan. Hindi ko alam kung paano namin maibabalik ang inyong kabutihan na ibinigay nyo para sa amin. Tatanawin namin ng utang na loob habang buhay ang inyong kabaitan sa aming sekta. Salamat talaga, sabi ni Lily na halos maiyak sa mga oras na ito. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!